Minsan po iniisip natin na ang parusa natin sa mga kasalanan natin ay agaran at wala ng panahon na tayo po ay magsisi. Subalit hindi po gano'n ang gusto ng Panginoon. Tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataong magsisi sa ating pong mga kasalanan at panahon upang tayo po ay magbago. Now, sa tala po ngayon na ating pong pagtutuunan ng pansin mula po sa Genesis 4:15, ito po ang nakasaad. At sinabi sa kanya ng Panginoon, kaya't sino mang pumatay kay Cain, makapitong ulit ang magiging paghihiganti sa kanya. At nilagyan ng Panginoon si Cain ng isang tanda upang hindi siya patayin ng sino mang makakasumpong sa kanya. Now, dito po sa Genesis 4:15, ito po ay isang pinaka-nakakagulat na pangako sa kasulatan. Katatapos pa lamang gawin ni Cain ang unang pagpatay sa kasaysayan ng punang tao, karapat-dapat siyang hatulan actually, no? At tanggapin ang kanyang bunga dapat ng kanyang ginawa. Ngunit kasabay po ng paghatol, nagpakita po ang ating Panginoong Diyos ng awa sa magitan po ng pag-iingat kay Cain mula po sa agarang kamatayan. Hindi po pinapawalang sala ng talata pong ito ang kasalanan ni Cain at hindi rin po inaalis ang mga bunga ng kanyang ginawa. Sa halip, ipinakita po dito sa ating pong teksto ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Ang katarungan ng Diyos ay lagi pong may kasamang awa. Kahit kinakailangan po ng disiplina, hindi na nalulugod ang ating Panginoong Diyos sa pagkawasak. Iniingatan po niya ang buhay, nagbibigay po ng panahon para po sa pagsisisi at ipinapakita ang kanyang hangarin ay pagpapanumbalik, hindi po yung paghihiganti. Ang pangako pong ito ay tumuturo sa krus kung saan ang katarungan at ang awa ng Diyos ay ganap po na nagtagpo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman kung tayo ay nagkakasala, binibigyan pa rin tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon para magsisi. At pasalamatan po natin ang ating Panginoon na lubos na nagmamahal sa atin. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, no? Genesis 4:15, and try to memorize. Ito po ang sabi, and the Lord said to him, therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord then the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Ulitin po natin, ano? Genesis 4:15, and the Lord said to him, therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Now, meron po tayong ilang mga puntos, no, na titingnan natin dito po sa ating pong teksto ngayon. At gagamitin po natin, actually 5 points. At ang gagamitin po natin ay mercy. Ibig sabihin, may awa ang ating Panginoon. M-E-R-C-Y. Yan po ang ating pong acronym. Ano-ano po yung mga puntos na ito? Letter M, mercy is greater than we deserve. No, ang awa daw po ay higit sa karapat dapat po nating tanggapin. No? Yan po, talagang ang parusa talaga sa atin ay kamatayan. Pero ang ating Panginoon, nagbigay po siya ng awa, no? Na tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Do we deserve it? No. Pero dahil mahal tayo ng ating Panginoon, ay ginawa po niya ito. Okay, letter E, every life remains precious to God. No? Lahat po ng buhay ay may halaga sa ating Panginoon. No? Ito po, kahit yung nagkasala, si Cain na siyang talagang pumatay, ay mahalaga pa rin siya sa ating Panginoon. Okay? Letter R, repentance is still possible. Ang pagsisisi daw po ay posible pa rin. Kaya, letter C, consequences do not cancel God's compassion. Yung bunga po ng kasalanan, yung bunga ay yung
kaagaran, no, kaagaran na bunga ng kasalanan ay hindi po inaalis o kinakansila ng ating Panginoon, bagaman merong habag ang ating Panginoon. At yung huli ay letter Y, yield to God's mercy before judgment. Isuko daw po natin ang ating pong mga sarili sa awa ng ating Panginoong Diyos, no, bago pa man dumating ang hatol. No? Dahil ang ating Panginoon ay patuloy sa kanya pong pagliligtas. So yan po, yung 5 po nating puntos, no? Mercy, no? Sabi po dito, yung unang-una, letter M, mercy is greater than we deserve. Ang awa daw po ay higit pa doon sa ating pong yung karapat-dapat para sa atin. Alam niyo po, karapat-dapat si Cain sa agarang kamatayan. No? Hindi po siya agad-agad pinatay. Ngunit ipinakita po ng ating Panginoong Diyos ang awa. Sa halip po na pahintulutan, agaran po siyang patayin o magkaroon ng paghihiganti. O, binigyan pa rin po siya ng pagkakataon. Sabi po sa Lamentations 3:22-23, through the Lord's mercies, we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. No? So, magitan po ng kaawaan ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo agad nililipol. No? Sapagat po yung kanyang kahabagan, ito po ay hindi nagkukulang. Ito daw po ay bago tuwing umaga. Okay? So, napaka-importante po na sa araw-araw ng ating pong buhay, lagi tayong tatawag sa ating Panginoon. Hindi po pwede na yung ating pong paghingi ng tawad ay, sige, ito, paghingi ng tawad ko, Panginoon, ay 1 week, no? Hindi po. Dahil ang awa ng ating Panginoon, lagi po itong bago araw-araw. At tayo rin naman, araw-araw rin naman tayo nagkakasala. No? So, kailangan po ay araw-araw din tayong hihingi ng awa at kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi po sa James 2:13, mercy triumphs over judgment. Ang awa daw po ay nagtatagumpay laban po sa hatol. Paano? No? Nagtatagumpay ang awa. Dahil po ang talagang dapat na parusa po natin ay kamatayan. No? Pero dahil sa awa ng ating Panginoong Diyos, hindi po natin tatanggapin yung kamatayan o yung walang hanggang kamatayan, kundi ang tatanggapin lang po natin ay yung kamatayan ngayon. No? Dahil ito po talaga ay talagang mamamatay po tayo, na mayroong ilan po na hindi mamamatay, no? Bago dumating ang ating Panginoon. Okay? Yung iba, buhay sila sa pagdating ng ating Panginoon. Pero hindi po natin alam, tayo Jesus might come after we die, no? Pero yun po ay hindi yun kamatayan na sinasabi sa banal na kasulatan. Yung sinasabing parusa na kamatayan ay yung everlasting death, no? Yan po yung pinagtutuunan ng pansin. Dalawa po kasi yung kamatayan. Yung kamatayan ngayon, no, na ating pong tatanggapin para matapos yung buhay po natin ito, matapos agad yung paghihirap po natin. Pero hindi pa po yun yung parusa. No? So may awa ang ating Panginoon na binibigay po sa atin. Ang kinuha ng ating Panginoon ay yung kamatayan na walang hanggan. Na ito po yung parusa, hindi pa ito yung consequence. No? Kaya nga napaka-importante na pagtuunan natin ng pansin na hindi natin tatanggapin yung parusa dahil binigyan po tayo ng awa ng ating Panginoon. There is mercy. So if we look at on a positive note, masasabi po natin na mas higit yung awa o yung mercy kaysa doon sa judgment. Dahil sa nawala na yung judgment sa atin because Christ has given us mercy. No? Pero siya po ang kumuha ng parusa. No? Kinuha po ng ating Panginoon yung parusa. Yan. So, yan po ang napaka-importante. Sabi po ni Ellen White, sa Desire of Ages, page 763, no? The long-suffering of God is wonderful. Justice waits long while mercy pleads with sinner, no? Talaga po ang ating Panginoon ay mahabagin, no? Kahanga-hanga po talaga yung habag ng ating Panginoon. Yung kanya pong paghihintay sa atin, yung katarungan na kanya pong ibibigay, no? Ito po ay patuloy, no? Na matatanggap natin kung tayo ay lalapit. Kaya po, wag po nating isipin, no? Na dahil sa matyaga ang ating Panginoong Diyos ay sinasang-ayunan niya yung kasalanan. No? Hindi po. That's far
from the truth, no? Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sa araw-araw para po sa kanya pong awa, no? Magpakita po tayo ng awa rin naman sa ating pong kapwa, no? Tandaan po natin, ang bawat araw ay patunay ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ang sunod po yung letter E. Every life remains precious to God, no? Ang buhay ay laging mahalaga sa ating Panginoon. Kahit po naging mamamatay tao si Cain, no? Kinilala pa rin ng ating Panginoong Diyos ang halaga ng kanyang buhay. Sabi po sa Ezekiel 33:11, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live, no? Wala daw pong kaluguran ng ating Panginoon sa kamatayan ng masasama, no? Kundi yung masama ang kanyang nais ay tumalikod sa kasamaan at lumakad sa buhay. Yan po talaga. Tayo na makasalanan, nais ang ating Panginoon na bigyan pa tayo ng pagkakataon upang magsisi. No? Kaya nga kung tayo ay may buhay pa ngayon, tama yung sinasabi, habang may buhay, no? Habang may buhay, may panahon pa tayong magsisi. Kaya nga, wag na po nating hintayin, no? Bukas na lang. Minsan, ganyan ang nangyayari, no? Bukas na lang, no? Nasanay tayo sa bukas na lang. Hanggang sa, baka mamaya, wala nang bukas. Kaya dapat ngayon pa lang. Asking for forgiveness and receiving the Lord's salvation should be done now. Okay? 2 Peter 3:9, ito pong sabi, the Lord is not willing that any should perish, that all should come to repentance. No? Ang ating Panginoon, hindi po siya nagnanais ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Alam niyo po, hinamak ng Diyos ang kasalanan ni Cain. Ngunit, hindi po niya ipinahayag, no, na walang halaga si Cain. Ang tanda po ng proteksyon ng ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin, no, sa ating lahat, na ang bawat tao ay nagtataglay, no, ng larawan ng ating Panginoong Diyos. Wala pong sino man ang lampas, no, sa malasakit ng ating Panginoon. Kinapupuotan ng ating Panginoong Diyos ang kasalanan. Iniibig ng Diyos ang makasalanan. Ito po ay dahil na dumating ang ating Panginoon, no? At siya po ang nagbigay at nagbuhos ng kanyang pag-ibig sa magitan ng pagkabayubay sa cross. Ang sabi sa Prophets and Kings, page 325, the Lord does not desire destruction of any, but rather that all should come to repentance. Hindi po iniisip o ninanais ng ating Panginoong Diyos ang pagkawasak ng sinuman, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Alam niyo po, pinahahalagahan ng ating Panginoon ang bawat tao, no? Bilang isang minamahal niya, no? Huwag po natin agad isuko o isang tabi, no, ang mga tao dahil sa kanilang mga nakaraan. No, minsan nagiging ganyan tayo, no, very judgmental. Na iniisip natin, wala nang pag-asa yung magsisi, no? Ipanalangin po natin ang mga tao na malayo sa ating Panginoong Diyos, no? Dahil sila po ay mahal din ng ating Panginoong Diyos. Pakitunguhan po natin sila ng meron pong dignidad at meron pong habag. At kung sila man ay nahuhulog sa pagkakasala, let us try to hold them and lift them up. No? Huwag po natin silang yurakan o tapak-tapakan, kundi sila po ay tulungan po natin makaahon. Dahil ang ating Panginoon, nagmamahal po siya sa lahat. Kahit yung iniisip po natin na pinakamasamang tao, no, ang ating Panginoon, ay namatay din para sa kanila. Okay? At ang pangatlo po yung letter R, repentance is still possible. No? Ang pagsisisi po ay posible pa rin. Yan. Iniingatan po ng ating Panginoong Diyos ang buhay. Iningatan nga niya ang buhay ni Cain sapagkat may natitira pang panahon para po sa pagsisisi. Lahat po tayo kasi, binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon na magsisi. Maaring kayo ay buhay ngayon, dahil sa binibigyan pa tayo ng panahon ng ating Panginoon. No? Isipin po natin, ano yung mga bagay-bagay na dapat nating baguhin,
mga kasalanan na dapat po nating hinihingi ng kapatawaran, ang hindi pa po natin nahihingi ng kapatawaran. Ano yung mga kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa na ninunais ng ating Panginoon na sana po ay mabago sa atin. Kapag meron pa pong panahon, pag tayo ginigising pa ng ating Panginoon sa umaga, sa tuwing umaga, maaaring meron pang nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon, or meron pa sa ating pong buhay na dapat pa nating baguhin at isuko sa Kanya. Now, sabi po sa Romans 2:4, the goodness of God leads you to repentance. Yan po eh. Kapag inisip po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, kapag inaalala po natin kung ano ang nagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos, ang mga bagay po na ito, umaakay po sa atin para tayo po ay magsisi. No? Kaya nga napaka-importante, wag po nating tingnan kung ano yung mga pangit na nangyayari sa buhay po natin. Wag po nating tingnan yung mga discouraging experiences. But let us look into what God has done for us. No? Ang tingnan po natin kung papaano tayo iningatan ng ating Panginoon dahil ang pagtingin natin sa kabutihan ng ating Panginoon ay nagtutulak po sa atin upang tayo ay magsisi sa ating pong mga pagkakasala. Sa Isaiah 55:6-7, ang sabi nga doon, seek the Lord while He may be found. Let the wicked forsake his way. No? O tayo po ay humanap o hanapin natin ang ating Panginoon habang siya po ay masusumpungan po natin. At talikuran po natin ang ating pong mga masasamang lakad. Alam niyo po na may naging mahirap ang buhay po ni Cain pagkatapos po ng Genesis 4. Ngunit ito pa rin ay naging panahon, no, na binigay na palugit. No? Ang tanda po lamang ay binigyan po ng proteksyon, no? At hindi po siya hinayaan na papatay agad. Dahil kung namatay agad si Cain, hindi na siya makakapagsisi. No? Ito po ay kumakatawan din sa ating pong buhay. No? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na tayo ay magsisi. Sa bawat araw, paggising natin sa umaga, magbasa tayo ng banal na kasulatan, no? Mabago ang puso natin dahil sa kapangyarihan natin Panginoon. At tayo po ay tumingin palagi sa Kanya. Sa Great Controversy, page 36, ito pong sinasabi, the Spirit of God keeps evil under the control of conscience. No? Ang pananatili daw po ng Spirito ng ating Panginoon ay inaalis po tayo, no, sa control ng kasamaan. At tayo po ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag po natin ipagpaliban, no, ang pagsisisi. No? Tumugon po agad tayo, no, doon sa pagkukumbinsi ng ating Panginoon. Gamitin po natin yung karunungan natin ngayon. No? At hikayatin po natin ang iba na hanapin din naman ang ating Panginoong Diyos habang meron pa po tayong panahon. Okay? At ang pang-apat po, no, letter C, consequences do not cancel God's compassion. Ang ating pong yung bunga ng kasalanan ay hindi nag-aalis, no, ng habag ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, iningatan ng ating Panginoong Diyos ang buhay ni Cain. Ngunit hindi po niya inalis ang mga bunga ng kanyang kasalanan. No? Hindi po ito nagka-cancel. Ibig sabihin, tayo pa rin ay kailangan makaramdam ng consequences. No? Sabi po sa Galatians 6:7, whatever a man sows, that he will also reap. Anuman ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Pero alam niyo po, in all things, God works for the good of them that love Him. No? Pero minsan, katulad nga ni Joseph, no, wala naman po siyang kasalanan. Pero siya po ay nakulong. No? May plano pala ang ating Panginoon. Maaari, no, sa buhay po natin, there are results or consequences of our sins. No? Pero may mga pagkakataon na hinahayaan ng ating Panginoon, no, na maranasan po natin yung consequence, no, nung sin po natin.
Pero ito po ay ginagamit ng ating Panginoon para tayo po ay maituwid, na umayos o maging tuwid ang ating pong landas, no? Dahil lang nga sa ating Panginoon. Sabi po sa Hebrews 12:6, whom the Lord loves, He chastens. No? Ang iniibig daw ng ating Panginoon ay Kanya pong dinidisiplina. Iningatan po ng ating Panginoon si Cain. Ngunit siya po ay naging palaboy, no, pa rin. Pinalaya siya mula sa agarang kamatayan, ngunit namuhay po siya, no, na tinanggap yung bunga ng kanyang pinili. Hindi po laging inaalis ng ang ating Panginoon, no, ang parusa. Pero tayo po ay palaging pinapatawad ng ating Panginoon sa ating pong mga pagkakasala. Sabi po sa Education, page 148, God does not annul His laws. He does not work contrary to them. The work of sin, He does not undo. No? Hindi po walang bahala ng ating Panginoon, no, ang kanyang mga kautusan. Hindi po gumagawa ang ating Panginoon laban po sa kanyang kautusan. No? Minsan, hinahayaan niya na mangyari yung mga consequences o yung kabayaran, no, nung mga ginawa po natin. Kaya kailangan po tanggapin po natin yung pananagutan, no, doon sa ating pong mga pinili. Ito man ay nangyayari, ay wag po nating itong talikuran. Kailangan po ito ay tanggapin po natin ng maluwalhati. Dahil kung ito po ay mangyayari sa atin, ang Panginoon pa rin ay may habag, no? At tayo po ay patuloy na iingatan. At ang panghuli po, yung letter Y, yield to God's mercy before judgment. No? Isuko natin sa awa ng ating Panginoong Diyos bago pa man dumating yung paghatol. Alam niyo po yung pinakamalaking trahedya ay hindi po yung parusa ni Cain, kundi yung kanyang pagtangging isuko, no, yung puso niya sa ating Panginoon. Sa Hebrews 3:15, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Ngayon po, kung naririnig po ninyo ang tinig ng ating Panginoon, huwag po nating patigasin ang ating pong mga puso. Tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Isuko po natin ang ating pong puso sa Kanya at tanggapin po natin ang kapatawaran ng ating pong mga pagkakasala. Sa John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. No? Hindi po pinadala ang ating Panginoon o sinugo si Jesus dito sa mundong ito po para hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa magitan po ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, naranasan ni Cain, no, ang babala ng ating Panginoong Diyos. No? Naranasan ni Cain ang pakikipag-usap. Naranasan ni Cain ang proteksyon ng Diyos. No? Ngunit walang tala sa kasulatan na siya po ay tunay na nagsisi. No? Ang awa ay bumabago lamang sa mga tumatanggap, no, ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon, no, tanggapin na po natin, maniwala po tayo po ay magsisi sa ating po mga pagkakasala. Steps to Christ, page 32, ito po ang sabi, God's mercy and long forbearance should not make us careless or indifferent. No? Ang awa po ng ating Panginoong Diyos at habag, no, wag po sana na ito ay mangyari na parang pinapabayaan lang po natin at parang wala tayong pakialam. Tumugon po tayo sa awa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagsisisi. Huwag po nating abusuhin, no, yung pagtitiis ng ating Panginoong Diyos. Isuko po natin yung puso natin bago pa man tuluyang tumigas ang puso natin. No? Hayaan po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na ilapit tayo sa Kanya. Okay? So, ulitin po natin yung ating pong acronym, MERCY, M-E-R-C-Y. Ano po yung M? Mercy is greater than we deserve. Ang awa po ay higit kaysa doon sa nararapat na nating tanggapin. Okay? Letter E, every life remains precious to God. Ang lahat po ng buhay ay may halaga sa ating Panginoon.
Letter R, repentance is still possible. No? Pagsisisi ay posible pa rin. No? Letter C, consequences do not cancel God's compassion. No? Hindi po kinakansila na ang ng bunga ng kasalanan ang habag ng ating Panginoong Diyos. At letter Y, yield to God's mercy before judgment. No, sumuko tayo sa awa ng ating Panginoong Diyos bago pa man dumating ang hatol. Alam niyo po, pinapakilala ng Genesis 4:15 ang isang kahanga-hangang pangako. Iniingatan ng Diyos maging ang nagkasala. Ipinapaalala sa atin ng buhay ni Cain na ang Diyos ay parehong makatarungan at maawain. Hindi po niya pinapawalang sala ang kasalanan ni Cain at hindi rin niya inalis ang bunga nito. Ngunit iningatan ng ating Panginoon si Cain mula sa agarang kamatayan upang siya po ay bigyan ng panahon na para po magsisi. Alam niyo po, ang pangako po na ito ay lubos na tumuturo sa ating Panginoong Kristo. No? Tulad po ni Cain, lahat po tayo ay nagkasala sa harap ng ating Panginoong Diyos. No? Tayo po ay nagkaroon ng pagkakasala. Pero tingnan po natin na tayo po ay binibigyan pa rin ng pagkakataon ng ating Panginoon para magsisi. Yung buhay na taglay-taglay natin ay panahon po yan para tayo ay tumanggap doon sa inaalok ng ating Panginoong Diyos na awa bago pa man tayo hatulan. Kaya kung kayo man ay tinatawagan ng ating Panginoon, huwag na nating patigasin ng ating mga puso. Lumapit po tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba at pagsisisi sa ating pong mga pagkakasala. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kayo ang nagbigay sa amin ng awa. At maraming salamat na binibigyan pa rin kami ng pagkakataon upang kami ay magsisi sa amin pong mga pagkakasala. Kaya po Panginoon, sa umaga pong ito, ninanais po namin na kami ay linisin. Binubuksan po namin ang aming pong mga puso, inaamin namin ang aming pong mga pagkakasala, patawarin nawa po kami at patuloy na linisin sa aming pong mga karumihan. Marami pong salamat, Panginoon, na una kayong umibig sa amin. Kaya kami ay nagbabalik ng pag-ibig at nagtatalaga sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.